Bigyan po natin ng pagpapaliwanag at pananaw itong sagupaan sa Senado at ang panibagong resolusyon na nais maisulong po sa bahagi naman ito ni Senator Mark Villar. No? Tahimik lang ito si Senator Villar pero nakapagbigay na rin siya kahit papaano ng makabuluhan na proposal for resolution of investigation na gagawin dapat sa Maharlika Diskarte Fund nila Marcos at Romualdez. Magkano ba talaga ang pundo ng mamamayan dyan na ginamit? 250 billion pesos ba? O 500 billion pesos? At ano-ano ang mga investments na pinasukan ng gobyerno at bakit walang transparent report? Ito yung nais mga mapaimbestiga ni Senator Mark Villar. Okay? And of course, ito pong hindi matapos-tapos at walang katapusan na puro partial na Senate Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson. Out of the 9 members ng Senate Blue Ribbon Committee, 4 lang po ang pumirma sa partial report na ito na kinabibilangan ni Ping Lacson, ni Risa Hontiveros, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan yata. The rest, wala po, no? Hindi pa nagpirma sapagkat hindi pa kompleto. How can you sign something na hindi po kompleto at wala naman sa tamang direksyon? Mantakin mo yung mga key witnesses, no? Ayaw po ni Ping Lacson na ito ay maipatawag at magkaroon ng makabuluhan at patas na investigasyon. For example, ang maglolo o magtiyuhin na undersecretary dati ni Marcos at bagman runner niya na binibigyan niya ng instructions kung papaano, di umano, ang pagbubudega ng pinartidahan ng mga kinulimbat, dinurubo at kinurakot na pera. I'm talking about Undersecretary Adrian Bersamin, no? Naging bagman runner ni Marcos, kasama ang isa pa na si Undersecretary Jojo Cadiz. Pinangalanan po ito ni Congressman Saldico na mga direktang bagman operator ito ni Marcos at kumukumpas din sila o kumukutong din, most likely, kasama si dating Budget Secretary Amina Pangandaman at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Itong mga top level officials ni Marcos, no, na nasasangkot kung paano ginawang sindikato at estafa ng mga insertions, allocables, at mga ghost infra projects lalo na sa flood control, ang budget 2023, 2024, and 2025, lumalabas pong mga pangalan na ito. Undersecretary Jojo Cadiz, nag-resign ito and nowhere to be found ngayon. Undersecretary Bersamin, nowhere to be found, pero sinasabi din na nagbigay na ng mga salaysay niya at ng ilang mga digital copies ng kanyang conversation kay Marcos Jr. hinggil sa deliveries ng mga pera by the billions of pesos na tumutugma naman dito sa binabanggit ni Saldico at ng dating mga sundalo na ngayon ay lumalabas na mga 18 new witnesses. Ayaw ipatawag ni Ping Lacson po ito, si Lucas Bersamin na lolo nito or uncle na naging executive secretary ni Marcos. Ganon din po si Amina Pangandaman. Sa 4 pa lang na ito, busog na ang taong bayan. Sa impormasyon na pwede pong makuha o ma-extract mula sa kanila, sapagkat alam naman po natin na pinipilit ni Marcos na sila ay patahimikin o manahimik na. Itong si Jojo Cadiz, si Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, tsaka itong si Amina Pangandaman. May isa pa dyan na ayaw pang tumuga pero pinakasuwa na siya ni Marcos at isinakripisyo na, no? Kasama yata ito sa mga grupo nila Undersecretary Bernardo. Si dating DPWH Secretary itong Kulukoy na si Manny Bunuan. Kasama sa kay Jinggoy Estrada, ang reklamong plunder and other crimes related sa korupsyon ay under resolution na or for resolution na sa Department of Justice, mga kababayan. Ayan. So, si Lacson mismo, na-trap siya sa kanyang pagiging hambog, no? Nang nakaraang budget deliberation, binanggit niya na sila Pangandaman, Bersamin at maglolo, no? Or magtiyuhin,
Lucas Bersamin and Adrian Bersamin ay nakatanggap o involved sa anomalya na transaksyon na 8 billion pesos. Subalit, sabi ni Lacson, malamang walang kinalaman dyan ang presidente at their level only. O bakit mo pinangungunahan? Tapos ayaw mong imbestigahan? Baka ituro nga nila ng totoo na ang mga insertions na sinasabi ni Saldico na umiiral naman talaga, and even Ping Lacson, sinabi niya, upon records sa mga pagbubusisi, may 100 billion pesos nga na isiningit sa 2025 budget na wala po yon sa NEP o National Expenditures Program. So bakit mo hinuhusgahan na ang aligasyon o ang mga impormasyon na ikaw mismo nakatanggap ka ng ganong balita na mga mahigit 8 billion pesos po ang mga pondo na pinakialaman di umano nila Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Jojo Cades at itong si Amina Pangandaman. Hindi pa kasama, sabi ko kanina, itong malakihang sindikato rin nila Manny Bunuan ng DPWH at ng mga alipores niya. If Lacson and Tito Soto, who are the main players acting as special agents of Malacanang, wala silang itinatago, wala silang pinagtatakpan. Napakadali naman po patawag lang nila ito, schedule nila ito, and isubject ang mga naturang individual na binabanggit ko, kasama na rin po yung 18 former soldiers. Wala pong time limit o wala po tayong time constraints kung ang pag-uusapan po ay ang pagbibigay ng tamang oportunidad na makapagsalaysay at mapailalim po sa pagtatanong at investigasyon ang mga naturang personalidad, kasi magkakadugtong po at magkakatugma ang kanilang mga binabanggit, at kung ito po ay mapagtagni at mapagdugtong din, makikita talaga na ang criminal trails of the mastermind and chief operator, orchestrator ng mahigit 1.4 trillion pesos na pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan involving mostly ghost flood control projects na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Pero ayaw ni Ping Lacson Kaya nga, duwag, no? Tinatawag ito si Ping Lacson ng mga netizens, duwag. Walang paninindigan, tapos magtapang-tapangan siya sa kanya mga personal attacks laban kay Senator Marcoleta. China-challenge lang naman siya ni Marcoleta Wala pa tayong paghahatol o paghuhusga kung totoo o tama ang mga binabanggit nitong mga former soldiers na naging security staff o naging detailed security sa ilalim po ni Saldico. Wala pang ganong mga konklusyon. Nais lang natin mapakinggan kasi very serious ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga inilalahad. Ngayon, ayaw ni Ping Lacson at ni Tito Soto dahil magkakagulo daw. Paano magkakagulo? Nandyan naman po ang mga senador, nandyan naman po ang mga Senate security, nandyan naman po ang mga pwedeng mag-augment like Philippine National Police na hindi magkakagulo, kasi ang mangyayari niyan, sasabihin lang naman nila ang kanilang direktang kaalaman at aktwal na partisipasyon hinggil sa pag-deliver at mga pag-distribute ng mga kinulimbat at pinagnakawan na pera. At ganon din po sa bahagi ng magtiyuhin o maglolo na Bersamin at pati kay Pangandaman na dating DBM Secretary at pati po dito kay Jojo Cades, among other personalities. Kaya nga naman po, very obvious naman dapat tanggalin na ito at palitan na o mag-resign na, o kung hindi siya mag-resign, dapat makakuha po ng panibagong majority numbers sa Senado para matanggal si Ping Lacson dyan sa pagka-inutil at pagkaduwag niya sa pagiging chairperson ng Senate Committee on the Blue Ribbon. Kasi may interest siyang pinagtatakpan, may interest siya na pinangangalagaan. At ano po yun? Si Tito Soto po at si Ping Lacson ay mga beneficiaries. Nakatanggap po sila ng malakihang pondo mula sa delivery nitong mga Marines. At nandyan din po yan sa salaysay na inilahad ni
Ginoong Adrian Bersamin, the way this material evidence or facts of the testimonies pertaining to revelations made by former Undersecretary ni Marcos, bagman runner niya, na si Adrian Bersamin, aabot po ng mga 9 or 10 billion pesos mula sa pinartida nila Tambaloslos at Marcos at nila Saldico, na pera na pinagnanakaw sa taong bayan ang ginamit para punduhan po ang elections expenses nila Tito Soto at nila Ping Lacson at ng iba pa doon sa grupo ng kanilang senatorial campaign alliance na Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Mga kababayan, Ping Lacson was caught na naiihi sa kanyang salawal, no? Yun po ay salawikain. Yan po ay isang metaphor, no? Ibig sabihin takot na takot si Ping Lacson at si Tito Soto dahil may gusto silang itago at ibaon na lamang sa limot. Kaya nga, kung pwede nga lang sana na ang minority group na ang magpatawag ng committee investigation, pero unparliamentary po yun. Dahil wala po yan sa loob ng rules ng Senado at hindi po designated din yan as a committee ng Senado, kaya magiging parang usurpation yon sa function ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon pa lang din ay muli na namang nagsalita o magsasalita ang isa sa pinakamalaking religious organization na very influential sa kalagayan ng ating lipunan, ang Iglesia ni Cristo. Hindi po sila natutuwa dito sa mga antics at diskarte ni Ping Lacson at ni Tito Soto na gusto nilang patayin at kitilin na ang buhay ng katotohanan na gustong dumaloy mula supposedly sa mga key and important witnesses na ngayon sinaraduhan na ni Ping Lacson sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Kung mag-asta siya, parang kontrolado niya na pribado niyang pagmamayari ang Senate Blue Ribbon Committee na hindi man lang isinaalang-alang ang opposing opinions ng iba pang senador na dapat buksan, palawakin at ituloy po ang partisipasyon ng pagsasalaysay at pag-iimbestiga dito sa mga key witnesses na ito. To include na itong 18 new witnesses na mga dating sundalo. Ayon. But if Ping Lacson and Tito Soto ay mananatili po silang magiging tagapagtanggol at tagapagtabon-tabon kay Marcos at Romualdez, hindi po nakakapagtaka na pwedeng magkaroon ng panibagong realignment of forces in the Senate that will also create a new majority bloc na ang pamunuan mula sa Senate President at iba pa mga key positions sa Senado, including ang committee chairperson level na pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Kapag nagkaroon po ng rigodon at panibagong mga ikotan ng poder at kapangyarihan sa pamumuno sa Senado at mag-iiba po ang majority numbers block in favor na naman dito sa mga Duterte aligned or Duterte sympathetic na mga senador, pwedeng mapalitan po at matanggal si Ping Lacson sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at pati si Tito Soto. Abangan, sapagkat going by the day, the more na ganito ang ginagawa na pagtatabon-tabon at paglilihis, pagmamanipula ni Ping Lacson at ni Tito Soto sa Senado, the more po silang nailalantad at the more din po na namumulat ang taong bayan at iba pa na mga miyembro ng Senado na pwedeng magbalik tanaw sa kanilang konsyensya. Ano ba naman ito ang aking napasukan? Which brings us to the point na nagpapasalamat tayo na bubuksan na ang investigasyon kung sakali pong aprobahan at tanggapin ng Senado ang panawagan ni Senator Villar na dapat mabuksan sa investigasyon ang alas sindikato, mafia na uri ng operations nitong Maharlika Diskarte Fund. Napilit po ito ipinasa bilang batas, no, sa panahon ni Tambaloslos. Naging diskarte nila ito na magpinsan, no? Kinuha nila dyan at inilagay sa Maharlika Diskarte Fund
which is question ito ng International Monetary Fund at ng World Bank kung bakit ang pondo para sa mga magsasaka at mga mangingisda, manggagawang bukid, plantation workers at iba pa, na upang tulungan silang mapalago ang kanilang pang-ekonomiyang kalagayan at buhay, kinuhanan po ang Land Bank ng 50 billion pesos.